Maulan na umaga guys. Dito pa din kami sa Tagaytay. Di kami masyado makalabas gawa ng ang lakas masyado ng ulan. Bugso-bugso siya. Lalakas, hihina. Siguro dala to ng bagyo. Masipag yung shop namin, siya nagluto ng breakfast namin. Nakita ko sa inyo yung paligid kung gaano kalakas yung hangin. Ayan guys. Makulimlim na umaga. Hindi umuulan pero kanina sobrang lakas ng ulan. Hindi ibig sabihin, ngayon, hintong-minto lang. Ayan o. Ayan o, lakas ng ulan. Talaga nagwe-wave yung, hangin. Nagwe-wave yung mga puno. Ayan. Mamaya, may kukunin silang puso ng saging. Tanghalian namin. Ayan. Libreng ulam. Ayan. Yan, isang puso dyan. Tsaka banda doon. So, ayan. So, yung dalawang puso na yan, yung puso na yan, gugulayin natin yan mamaya. So, breakfast muna tayo. Mamaya magtanim-tanim ako. Ayusin ko yung mga halaman ko. Ito yung natirang sigang namin kagabi. Sarap kasi nung sabaw. Hindi ma-let go. Tapos, egg. Tsaka fried fish. Yan. Kain tayo guys. Good morning. Kain tayo. Si Daddy JR, umakit sa bubong. Meron kasing mga tulo. Thank you so much sa nagbigay ng kalabasa, tsaka bulaklak ng kalabasa. Ito yung literal guys, ng pag may tinanim may aanihin. Kasi, yung nagbigay nito, sarili nilang tanim at napakadami. Ang ganda-ganda pa ng kulay, oh. Ayan, malabukay talaga siya. Gagawin natin bouquet. Ito na ang ulam namin mamayang tanghali. Ang dami nito guys, sobrang dami. Ayan sobrang nakakatuwa. Ang gandang tingnan. Ito na guys. Ang dami masyado nakakatuwa. Ang gandang tingnan. Lulutuin natin ito mamaya. Yun. Dito kami guys sa lapag na tulog. Kasi may tulo yung bubong namin dun sa banda dun. Kaya si kuya lang dito sa side na to nakakatulog. Pero ngayon ayusin niya ni Daddy JR. Tulog pa yung aming prinsesa. Yung aming baby na tumataba. Yung cat namin na baby. Cat yan eh. Nakapang farmer outfit pa naman sana siya. Kaso hindi kami makalabas. Cute-cute niyan, gigil ako dyan. Tumataba siya guys eh. Oh, sarap ng tulog. Ganyan siya guys matulog. Yung kumot niya, hindi niya literal talagang kinukumot. Niyayakap niya. Kasi basta siguro feeling niya comfy. Ganun ang pakiramdam niya. At kahit na sobrang lamig dito sa Tagaytay, nag-electric fan pa din sila. Yan oh. Ako naman, mahihinto yung pag-edit ko kasi magluluto na ako guys nung ating kalabasa. So, magpapaturo nga ako kung paano gagawin. Yung hindi siya, basta yung masarap siya, yung parang ilalaga lang siya. Di ko alam kung anong masarap kung patis o bagoong ilalagay eh. Bahala na, mag-experiment na lang ako. Nagbalat ako guys ng may bisita. Ng papaya, bagong kuha nila tatay. Matamis daw, sabi nila. Tikman nga natin. Magluluto na kasi ako. Magluluto na tayo nung bulaklak ng kalabasa. Actually, maraming luto yun, pero gusto ko sa healthy version lang. Tikman natin yung papaya. Ang red lady to, galing to mismo dun sa, hinog to sa puno. Hindi ako makapunta-punta doon, sila tatay lang nakapunta gawa ng maulan pa din. Matamis talaga yung red lady. So, ngayon naman ay magana na tayo magluluto. Ito yung mga sangkap natin. Pinag-iisipan ko kung kalahati lang nito kasi parang masyadong madami. Tama ba? Ganito ba yun? Sige, himay na tayo guys. Konti lang lulutuin natin. Sayang hindi ko mapagana yung aking microphone. Tignan natin si Daddy JR. Ayan. Lagay lang natin camera. Hinahaluan nila ng sibuyas sa bawang. Pero itong halo natin, talong, okra,
sitaw, tsaka kalabasa, tsaka yung bulaklak. Ayan. So, mag-start na tayo maghimay at tayo ay mag-start naman magluto ng pananghalian. Alam nyo guys, sa ano, mga Ilocano, masarap tong haluan ng mga pritong isda dun sa top. So, gagayahin natin yun kasi hindi tayo hindi tayo kasing expert nila magluto, pero gagayahin natin yun. Iwan na tayo. Naglagay ako guys ng water pero sakto lang. Gagawin natin, papakuluan muna natin to. Check natin. Ayan, kumukulo na guys. So, lalagay ko na yung sibuyas tsaka bawang. Pero normally nakikita ko sa kanila, bawang lang talaga. Pero kung susubukan ko ng may sibuyas. Tapos, lalagyan ko ng bagoong isda. Pero yung iba, ang nilalagay nila is, patis. Pero kung susubukan ko ulit ito, alalay lang. Yan. Konti lang talaga. Ngayon, kung magiging matabang siya, lalagyan ko na lang siya ng patis o kaya ng asin. Ito talaga yung luto na to. Hindi ko alam kung anong mararating nito. Lahat ito try lang. Pero yun, naamoy ko na yung bagoong. Di ko guys alam kung tama itong ginagawa ko ha. Sumusubok lang ako sa luto ng mga Ilocano. Kasi ang husband ko ay Ilocano. So, ang next ko, ilalagay ko itong mga gulay na to. Ito, ihuhuli ko kasi gusto ko crunchy ang crunchy itong sitaw.
Gusto ko kasi malambot yung kalabasa. Hula-hulang luto ito. Sana maging masarap. Ayan, nilagay ko na lahat ng gulay. Hihintayin ko lang siyang maluto, yung kalabasa. Then, lalagay ko na yung sitaw mamaya. Lakas na ng kulo. Check natin. Hindi pa siya luto, guys. Dahil luto na yung ating gulay, ilalagay ko na yung sitaw. Tsaka guys, kanina tinikman ko pero matabang. So mag-a-add na lang ako ng salt. Lagay tayo ng salt. Yee! Last part, lalagay ko na yung ating bulaklak ng kalabasa. Na-excite ako ditong kainin, guys. Hindi to kasing sarap ng mga niluluto ng ibang mga expert na Ilocano. Pero, basta't naman sa amin makain, okay na sa amin. Yung ganitong luto guys, mapaparami yung kain namin neto, lalo na si Elise. Kasi favorite niya yung mga ganitong luto. Mabenta kay Elise. Pero kay Sikel, kumakain naman siya. Pero as maging favorite, hindi. Pero mamaya papakainin natin sila. So, ayan guys. Yung iba dito, nilalagyan nila guys ng toppings na isda. So, ako tatry ko yon. Titimplahan ko lang muna ito kasi tawag dito, hindi ko pa siya nalalasahan kung tama na yung lasa. Gusto kong dagdagan nito guys. Lalagyan ko ng konti. Konti lang nilagay ko kasi baka umalat. Ang natin nito, objective, kailangan matabang lang siya. Ang tawag pala dito, sabi ni Daddy JR, is bulang lang. So, kanina, meron kami natirang prito. So, nakikita ako sa mga Ilocano, dinengdeng ba? Hindi ko alam yan. Pinapatong nila yung mga pritong isda. So, since na meron kaming natirang isda, ipiprito namin. Ay, ipiprito. Sasapaw or ilalagay namin. So, ayan. Luto na yung ating dinengdeng. Dinengdeng daw. Di ko talaga alam guys kung anong tawag dito. Pero sabi ni JR dinengdeng. From this talong, kain tayo guys, lunch time namin. Yan na yung ating dinengdeng. Dahil kakatila lang ng ulan, ngayon pa lang ako magkakaroon ng chance na makalabas at gagawa ako ng ayusin ko yung mga halaman ko dito sa labas. Tapos gagawa ako ng maglalagay ako ng halaman sa maliit na pot. Ilalagay ko dun sa taas ng cabinet. So punta tayo dun sa mga nursery plant ko. Wait lang mga halaman ko. Wait lang talaga. Ayan, naayusin ko kayo, promise. Ngayon hindi lang talaga mamaya-maya siguro. Basang-basa yung lupa. Yan, sobrang lakas kasi talaga ng ulan. May isa pa ako ditong dragon fruit. Siguro pagbalik namin, okay na to, hinog na to. Ito okay na to, gumagapang na. Ayan, dito ka. Yan, dyan. Para tuloy-tuloy ka dun sa pagtaas sa gulong. Gusto ko sana tong ipron, pero parang wala akong time. Pero try kong isingit mamaya. Try lang, subok lang talaga kasi ang dami kong kailangan gawin. Napakaganda na itong peace lily ko dito. Sobrang ganda na niya, guys. Ayan, dami ng anak. Ito din, kakatawa. Ito na yung na-replant natin. Tsaka to. Ayan, nilagay ko sila sa ibabaw ng cabinet. Nahinto lang ako kasi lumakas bigla na naman yung ulan. Syempre, Sister Yarn. Grabe.
Lupet. Galing ni Stel. Meditation doon sa kasi.